Sumiklab ang sunog sa isang bodega ng upholstery material sa Marilao, Bulacan. Ang mainit na balita, hatid ni James Agustin. Ganito kalaking apoy ang sumiklab sa isang warehouse sa Barangay Loma de Gato, Marilao, Bulacan pasado hating gabi kanina. Mabilis na kumalat ang apoy dahil sa mga laman ng warehouse na upholstery materials. Itinasa Bureau of Fire Protection sa unang alarma ang sunog. Rumisponde ang nasa 12 fire truck. Ang iba galing pa sa kalapit bayan. Walang empleyado sa loob ng warehouse na sumiklab ang sunog. Ang ilang stay-in na empleyado na natutulog sa barracks malapit sa gate ng compound. Ginising na may-ari na may naamoy siyang parang nasusunog. Nung chinek nila, ginising nila yung kasamang mga tao nila sa barracks, binuksan nila yung pinaka-gate nila, yung pinaka-entry point natin ngayon. At nakita nila na may apoy na, fully developed na. Malaki na yung apoy. Mayroon tayong nakitang mga doon, mga nagamit na pang fire extinguisher, portable fire extinguisher. Sinubukan nila kaso talagang develop na yung apoy at matras na sila. Dahil may firewall ang warehouse, hindi nadami ang katabi nitong warehouse na nasa loob din ng compound. Alas 4:30 ng umaga nang tuluyang naapula ang sunog. Yung warehouse natin is naka-firewall. So nung assessment namin, sa tingin namin hindi na siya kakalat. Kumbaga confine na siya. Yun nga lang, isa lang entry point, kaya medyo nahirapan tayo. Iniimbestigahan pa ng BFP kung saan bahagi ng warehouse nagsimula ang apoy at ang posibleng sanhi nito. Hindi pa masabi ng mga otoridad ang kabuang halaga ng pinsala. Tumanggi muna magbigay ng pahayag ang may-ari ng warehouse. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Namumuro ang malakihang rollback sa presyo ng ilang produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sabi ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Attorney Rino Abad sa panayam ng Super Radio DZBB na obserbahan ang pagbaba ng presyo base po sa trading sa merkado ngayong linggo. Sa Lunes daw i-anunsyo kung magkano yan. Ayon sa oil industry source, base sa 4-day trading, 4 pesos and 50 centavos hanggang 5 pesos ang posibleng bawas presyo sa kada litro ng diesel at gasolina sa susunod na linggo. Epekto raw yan ng paghupa ng gulo sa Middle East. Sa ibang balita, 4 sa 18 tinaguriang Maleta Boys ang nag-recant o binawi ang alegasyon nila laban kina Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Balitang hatid ni Mariz Umali. Noong February 2026, lumabas sa publiko ang 18 lalaking nagpakilalang dating security ni dating Congressman Zaldico, ang ilan sa kanila mga dating Marines. Sa kanilang affidavit, sinabi nilang naghatid umano sila ng male-maletang pera kina dating Speaker Martin Romualdez, kay Ko at maging kay Pangulong Bongbong Marcos. 4 sa kanila humarap sa akin. Ang sinabi nila sa akin, binabawi na nila ang mga nauna nilang sinabi at kwento. Gusto lang po namin mag-recant na po, ma'am, at para mabinabawi na po namin yung mga unang salaysay namin. At gusto na namin po manahimik dahil sa ngayon ay tad kami ng mga kaso, mga banta sa buhay namin. Kaya pag-isip-isipan namin na binabawi na po namin yung mga salaysay po namin. Hindi sila nagpakita ng mukha sa kamera dahil sa matinding bantaraw sa kanilang buhay. Dala nila ang tig-iisang bagong sinumpaang salaysay. Binigyan din nila kami ng kopya ng video ng panumpaan at inotaryo ang mga ito. Bakit niyo gustong bawiin? Hindi po totoo yung mga ibang sinabi na po namin. Binabawi po namin lahat yung salaysay na nagatid namin. At hindi totoo po yung sinasabi namin doon. Sa unang sinumpaang salaysay namin. Doon sa sa salaysay namin to, sa unang salaysay po. Sa affidavit. Yung hindi totoo yung sinasabi namin. Bakit nyo ngayon sinasabi na hindi totoo? Pero noon kasi pinanindigan nyo eh. Parang naguguluhan pa kami noon. Tapos ang nagawa ng affidavit namin po ay hindi kami po. Sa kanilang bagong affidavit, sinabi nilang binabawi na nila ang nauna nilang mga alegasyon laban kina Marcos, Romualdez, Ko at iba pa. Pumirma lang sila sa joint affidavit dahil sa pangakong pera. Una kasi dyan, ma'am, may mga pangako po sa amin. Tulad ng pinansyal na sinasabi nila po na pwede na po kayong hindi magtrabaho ng 2 taon
Tapos, meron pa kayong security sa pamilya niyo. Nakapalit ng ano? Kapalit po sa ginawa namin na joint affidavit ko. Tatlo sa humarap sa akin, pumirma ng affidavit sa Office of the Ombudsman na ginagamit ngayon sa investigasyon kay Romualdez at iba pa. Pero kwento nila, pinilit silang pumirma sa sinumpaang salaysay na gawa na rin daw. Tinakot daw silang sasampahan ng patong-patong na kaso. Ang affidavit daw nila ngayon, sila mismo ang nagsulat at walang namilit. Kami po wala pong namilit, wala pong... Walang namilit. Hindi kayo, wala ng financial assistance this time? po. Wala na Kasi gusto lang po namin manahimik na kami, ma'am. At matapos na po lahat na ito. para mawala na rin po yung mga kaso namin. 2 buwan na raw pinag-iisipan ng mga tinaguriang Maleta Boys na ito na bawiin ang una nilang mga salaysay hanggang sa maging buo na raw ang kanilang loob at i-execute ang mga bagong affidavit 2 linggo na nakalilipas. Anila, nag-iisip na rin daw ang iba pa nilang mga kasamahan na pumanig sa kanila. Patuloy na kumukuha ang GMA News na reaksyon mula sa Ombudsman at kay Attorney Baligod na unang nagpakilala sa grupo ng mga sundalo. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA News. Update po tayo sa assessment ng Office of Civil Defense, Cordillera Administrative Region sa epekto ng bagyong Maymay. Kausapin po natin si OCD CAR Regional Director Albert Mogol. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, sir. Magandang umaga po, Ma'am Connie. Sir, ano na ho ang latest? Yes, ma'am. Ano po ang ating latest assessment sa epekto po ng bagyong Maymay dyan sa Cordillera Region at lalo na po sa Benguet na nagka-landslide pa? So far po, ongoing po yung mga assessments ng mga local government units natin. Nagko-conduct po sila ng rapid damage assessment. Kasi po kailangan nilang gawin yan para po makapag-declare ng state of calamity. So far po, as reported po din ninyo kanina dyan, yung incident po na nangyari kahapon sa may Shilan. It was already reported na 2 po yung nasawi at 1 po yung nasugatan. Aside from that, there are reported 5 road closures. Kasama na po dito yung Cannon Road, yung pong Asid ng Alisan Road, ito pong portion po ng Benguet Nueva Vizcaya Road. At meron din pong naitala sa Apayao, dito po sa bandang Kalanasan. And dito po sa bandang Mountain Province, sa may Barlig po, may reported din po na road closure. Pero ongoing naman po yung clearing operation. So far po, reported po na families na affected. We have 46 barangays affected. There are 133 families for a total of 483 individuals. Ito, yung iba po, nasa evacuation center, pero as of this morning, minomonitor namin na bumalik na po sa kanilang mga residences at mga kamag-anak. Ito po nasa evacuation center. Okay. Meron po tayo. Yes, ma'am. Yes, sir. Yung pong sa Shilan, La Trinidad, Benguet, pwede ho ba naming malaman kung ito ho ang first time na nagkaroon po ng landslide dyan? Ano ho ba yung vicinity na nasasakupan niya? May mga barangay ho ba dyan? O kalsada lang po ito? Ito po ang Shilan po, sa barangay ng La Trinidad, Benguet. Ito po ay may kalsada. Magkakasunod po yung mga road na mga kainan dyan. As per record po, 7 years na po ako dito as the regional director, wala pong naitalang landslide dyan sa lugar na yan. Meron po mga ibang lugar na may naitalang landslide, pero ito po ay naayos na at nalagyan na po ng slope protection. Yung pong sa Shilan, sa La Trinidad, Benguet, ang pinakadahilan po ba niya ay kulang po siya sa protection kaya? Kailangan pa ho bang dagdagan? Per report po, ang assessment ng local government unit. Dahil po ito sa saturation ng... nasaturate na po yung ating kalupaan. Kaya po nagdulot ng landslide. Okay. Nagpapatuloy pa rin po ba ang search and retrieval operation, sir, sa ngayon? So far po, na-recover na yung 2 na reported na death. At yung pong isa na injured po, nasa ospital na po at binibigyan na po ng lunas. At yung 4 po na
Meron po kasing 4 na reported earlier na kumakain pero sila po ay hindi na naapektuhan ng landslide. I see. Ano po? Iwas po sila agad. That's good to know, sir. Ano po naman ang latest na bilang ninyo ng casualties? Sabi ho kanina, 2. May mga nawawala pa rin ho ba? Wala naman pong recorded other injuries or nawawala. Pero ang binibigyan po namin ng emphasis ngayon is yung pag-monitor po ng local government units, lalong-lalo na po dito sa mga mining areas natin, sa Itogon. As you all know, way back 2018, nagkaroon po tayo ng massive landslide dyan na 116 po ang casualties natin that time. So kanina po, kausap ko po yung municipal DRRM officer nila at sila po ay umiikot, no? Nagpalabas na po sila ng direktiba na wala pong mga mining activities at talagang iniisa-isa nila yung mga sites para po maiwasan natin yung nangyari noong 2018. Sir, palinaw lamang po, yung mining activities, these are small-scale mining po lang ba? Combined po ito. Meron Combined. Yes, meron pong small scale at meron din po yung nasa Minahang Bayan. Sanction po ito ng ating pamahalaan. Okay. At yung mga kainan po, para bang nasa tabing-tabi ho ng bundok po ito, sa may bandang kalsada, ito ho ba yung sinasabing natabunan? Doon po sa Barangay Silan, yes ma'am. Okay. So may gagawin ba ho ang lokal na pamahalaan para ma-regulate syempre dahil nagka-landslide na, sabi nyo nga may saturation na dyan at baka maging delikado pa ho kung may mga kainang hile-hilera pa rin po doon? Yes ma'am. Actually, ang pinaka-procedure po, magkakaroon po ng assessment during the rapid damage assessment. Of course, magre-recommend po ang ating local government unit ng La Trinidad Benguet kung ano po yung mga interventions na kailangan dyan. Like, the infrastructure intervention para po maiwasan na po ito. If you would remember, last 2016, dito po sa Little Kibungan, nagkaroon po ng massive landslide. At marami pong namatay kasi gabi ito nangyari. Ito po ay naayos na po. Maganda po yung pagkakagawa ng slope protection. That's already around 8 years from now or almost 10 years, yes. At nalagyan po ng magandang slope protection ito at wala na pong reported na danger dyan sa area na yan. Other areas na consider natin na mga past typhoons ay nagawa naman po ng paraan ng ating pamahalaan. Marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinahagi sa amin, sir. Yes, ma'am. Maraming din po salamat, Ma'am Connie. At ingat po kayo. Ingat din po kayo dyan. Opo, kayo rin po. At may panawagan lang po ako, Ma'am Connie. Go ahead, sir. Sana po yung mga travelers natin, kasi kanina ni-report ng ating kaibigan na angkor din dito, ni Ma'am Rizal, na marami po pong turista na maakyat dito sa Baguio. So sana po ay pag ganitong panahon, dinidiscourage na po namin yung mga tourism activities dito. Lalong-lalo na po yung kung hindi naman po importante, ang pagpunta dito ay pagpaliban na lamang po. Of course, meron din po kasi mga activities dito like may mga conventions at nandirito na po sila, ongoing po. At yung iba naman po ay pinopostpone muna, ino-hold in abeyance para po hindi na po maapektuhan yung, yung safety. Yes, ma'am. Marami. Yes. Okay, ayan ho yung magandang paalala para po doon sa mga nagbabalak na pumunta kung wala naman silang importanteng lakad po dyan ay pagpaliban na lang muna. Marami pong marami pong salamat sa inyo po sa inyong oras sa amin. Wala po naman at ingat po tayong lahat. Okay, yan po naman mula sa Office of Civil Defense, Cordillera Administrative Region, si Director Albert Mogol.